Isang taos-pusong pagbati sa inyo, Misteri. Una po sa lahat, binabati ko po kayo sa unti-unting paglago ng inyong channel. Naway magtuloy-tuloy pa kayo sa pag-upload ng mga video. Ako nga po pala si Melanie. 10 taon po akong nagtrabaho sa Middle East bilang caregiver. Akala ko, sanay na ako sa pag-aalaga ng iba't ibang tao, sa pakikisama sa mga foreigners, at sa init at lungkot ng malayong bansa. Pero bandang huli, hinahanap-hanap ko pa rin ang saya sa Pilipinas. Ngayon, muli akong uuwi sa sarili kong bayan at kakaibang kaba ang aking nararamdaman. Ang tagal kong hinintay at pinag-isipan ang pagkakataong ito. Sa totoo lang po, Misteri, kakatapos lang ng kontrata ko at inaalok pa po ako ng aking amo kung maaari pa akong magpatuloy ng 5 pang taon. Ngunit dahil namimiss ko na ang pamilya ko at nais kong bisitahin ang matagal ko ng pinapagawang bahay para sa amin, ay pinili kong umuwi muna. Halos gutumin ko ang sarili ko makatipid lang para sa pagpapatayo nito. Kaya naman sabik na sabik akong makita kung ano na ang kinalabasan nito. Pagkaraan ng ilang oras ng mahabang biyahe, lumapag na rin sa wakas ang aking eroplano. Hindi po tulad ng ibang kasabay ko na sinalubong ng mga nag-aabang kapamilya o kaibigan nila. Ako naman po walang sinabihan ni isa man sa pamilya namin tungkol sa pag-uwi ko. Mag-isa lang akong bumiyahe patungo sa aming probinsya at wala silang kaalam-alam sa aking pagbabalik. Pagbaba ko ng tricycle, agad kong naramdaman ang alikabok ng kalsada, ang amoy ng sariwang hangin sa baryo at ang tila pagtitig ng aming mga kapitbahay. May mga nakikilala pa rin naman akong muka, ngunit may iilan na bago na rin sa akin. 10 taon pa naman lumipas mula nang huli akong nakauwi rito. Uy, Melanie, nakauwi ka na pala. Ang laki ng pinagbago mo. Parang sosyal na sosyal ka na. Oo nga, balita ko maraming tsokolate sa Saudi. Pengi naman para lang sa anak ko. Ilan lang yan sa mga bungad sa akin ng mga kapitbahay na para bang may patago sila sa akin. Hindi pa nga ako nakakarating sa aming bahay, marami na silang hinihingi. Sa tarangkahan ng aming bahay, nadatnan ko si Mariz, ang nakababatang kapatid ko. Nagulat siya nang makita ako. Misteri, umalis po ako noon na elementary pa lang siya at ngayon nasa kolehiyo na. Ate! Ate! Naku, hindi ako makapaniwala. Andito ka na. Nay! Nay! Si ate! Umuwi na! Niyakap niya ako ng mahigpit at halos maluha ako sa sobrang tuwa. Mariz, dalaga ka na. Nurse ka na talaga tingnan Salamat ha ate. Sana makapasa nga ako sa board exam pero matagal pa naman yun. Basta mag-aral ka ng mabuti, papasa ka. Lumabas naman si nanay mula sa pintuan. Sinalubong niya ako ng masaya pero mas nangingibabaw ang pagkagulat sa kanyang muka. Oh, anak, bakit nauwi ka ata? Akala ko may 5 taon ka pa. Ano po nay, kamusta na po kayo? Ayun nga po pinag-iisipan ko pa kung gusto ko pang ituloy. Pero sa ngayon, magbabakasyon muna ako. Miss na miss ko na po kayong lahat Bakit hindi ka man lang nagsabi para nasundo ka sana namin sa airport? Kaya ko naman po. At saka, plano ko po talaga kayong sorpresahin. O siya, halika, pumasok ka na at magpahinga. Siguradong pagod na pagod ka na sa biyahe. Kami na ni Maris ang bahala sa mga gamit mo. Masayang-masaya ako noon sa aking pag-uwi, Misteri. Iba pa rin talaga ang bahay na kinalakihan mo. Ibang klase ng pagiging komportable ang nararamdaman ko
Hindi man ako nakahiga sa sobrang lambot na kama, tila napakasarap ng tulog ko. Matapos ang ilang oras na pagtulog, bumangon agad ako at naligo. Hindi kagaya sa ibang bansa na likas na mainit ang tubig o kaya naman ay may heater. Dito sa amin ay kailangan pang mag-init ng tubig at isalin sa timba. At habang naghihintay akong kumulo ang tubig, napatingin ako sa aming lumang bahay. Malaki na talaga ang ipinagbago nito sa loob ng 10 taon. Maraming alaala ang nakapaloob dito, lalo na nung kasama pa namin si Itay. Pero dahil unti-unti na itong sinisira ng panahon, kailangan na talaga naming lumipat. Bigla ko tuloy naalala ang bahay na pinapatayo ko sa lupa na nabili ko ilang taon na ang nakakalipas. Pero nagsimula mang ang pagpapatayo ko, 2 taon pa lamang ang nakakaraan at paputol-putol dahil sa kakapusan ng pera. Pero dahil nitong huling taon ay todo ang pagtitipid ko, umaasa ako na halos gawa na ito at kaunti na lang ay makakalipat na kami roon. Matapos kong maligo, nadatnan ko sina nanay na nasa may pinto at nag-uusap-usap. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naisipang lapitan sila at laking gulat ko nang biglang may sumalubong sa akin. Insan! Grabe! Ang ganda-ganda mo na! Bigati na datingan na! Mabuti na lang kinausap ko si Tia Merlinda kaya nalaman kong nakauwi ka na pala. Ikaw wala ka man lang paramdam. Lahat naman kahit sila nanay hindi rin alam. Kahit ako, biglaan lang din akong nagdesisyon na umuwi. Gusto ko lang talagang makita sila nanay at Maris. Oo nga 10 taon din, di ba? Ang dami nang nagbago. Nga pala, ito si Trixie ang asawa ko. Siya po si Boyong, anak ng kapatid ni Mama, pinsan ko at kababata. Ang katabi naman niya, halatang bagong kinakasama dahil alam kong marami na siyang naging karelasyon at nakasama sa buhay. Pero sa pagkakataon pong ito, Misteri, agad kong napansin ang malaki at binugang tiyan ng babae. Hello, Insan Melanie. Ang ganda mo pala sa personal. Dati sa litrato lang kita nakikita. Hindi naman. Insan, nagkikrib kasi itong si Maris Baka naman, meron ka dyang chocolates. Balita ko, maraming chocolates sa Saudi Oo. Sige, kukuha ako. Sandali lang Wala akong nagawa noon kundi bigyan sila. Ang totoo, Misteri, nag-uwi naman talaga ako ng mga pasalubong para sa kanila. Pero dahil unang araw pa lang ng pag-uwi ko, hindi ko pa sana yun aasikasuhin dahil gusto ko munang magpahinga at makipagbanding kina nanay. Pero dahil nauna na silang humiling, hinayaan ko na lamang. Pagbalik ko, bit-bit ko na ang 2 tsokolate para sa kanila at habang inaabot ko ito, napansin kong para bang nakasimangot pa sila. Bagay na agad kong ipinagtaka. Oh, bakit? May problema ba? Insan, yan lang bang pasalubong mo? Akala ko meron pang damit, sapatos, o di kaya naman bag. Wala Ito lang yung nadala ko para sa inyo. Ganon ba? Sige, wala yun. Okay na rin to. Pero nga pala Melanie, malapit na kasing manganak itong si Trixie. Gusto ko sana naming kuning ninang ng magiging anak namin. Talaga? Sige, wala namang problema yun. Kaso hindi ko pa sigurado kung andito pa ako o baka magtuloy ako ng kontrata at umalis ulit. Baka hindi ko naabutan yung binyag. Walang problema yun. Ikaw na lang ang sumagot ng panganganak niya. Yun na lang ang regalo mo sa inaanak mo. Teka, pakiulit nga. Ang sabi ko, ikaw na lang ang sumagot sa panganganak nitong si Trixie. Barya lang naman sa'yo yun. Seryoso ka ba dyan, Yung? Alam mo ba kung magkano yun? Hindi ba dapat pinaghandaan nyo na yung panganganak niya? Ang napaghandaan lang kasi namin sa kumadro na lang. Talaan dito ka naman, baka pwedeng sa mas magandang ospital na lang para mas ligtas din ang panganganak nitong asawa ko. Sige na, maliit na bagay lang naman sa'yo yun. Yung, hindi maliit na bagay yun sa akin Hindi kalakihan ang sweldo ko sa ibang bansa. Hindi naman ako doktor, engineer o abogado. Caregiver lang ako, Boyong. At saka,
Pasensya na ha, pero hindi naman ako ang nakabuntis sa asawa mo para ako yung sumagot sa panganganak niya. Responsibilidad mo yun. Nakita kong natulala ang dalawa sa mga sinabi ko. Pero totoo naman yun, Miss Terry. Nagpanting lang talaga yung tenga ko sa mga hinihingi nila sa akin. Pero hindi ko inaasahan ang mga sumunod nilang sasabihin. Sus, ang dami mo namang sinabi. Kahit ba, caregiver ka lang dun eh. Malaki rin ang sahod mo kumpara sa akin na hamak na tricycle driver lang. Oo nga, ang damot mo naman sa pinsan mo. Tara na nga, Labs, umuwi na nga tayo. Puro yabang lang naman niyang mga yan. Ang pamilya na yan madamot naman talaga. Nagulat kaming lahat sa boses ng isang matandang babae nang bigla na lamang magsalita ito mula sa di kalayuan. Naglalakad pala ito sa kalsada at sakto namang nasilayan kami sa may pintuan. Pinilit kong kilalanin ng matanda pero hindi ko siya mamukaan. Kaya naman agad akong nagtanong kay nanay. Nay, sino po siya? Si Merlinda. Dati siyang taga rito pero matagal nang nawala kaya hindi mo nakilala. Opo ate, tapos nagbalik siya nung nakaraang taon lang. Ang sungit-sungit nga niyan at saka lagi na lang nagpaparinig sa atin. Bakit naman? Kaaway niyo ba siya, Nay? Siya lang naman ang umaaway sa akin. Hayaan niyo na lang siya. Basta huwag niyo na lang pansinin at kausapin. Pero mukhang malakas ang pakiramdam ng matanda. Bigla pang mas lumakas ang boses nito sa amin. Anong pinagtitinginan niyo dyan? Kung pag-uusapan niyo ako, sa harapan ko na lang. Pweh! Napatingin lang naman po kami kasi kayo po yung biglang nagsalita sa amin. Aray! Nay naman ang sakit naman ng kurot mo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Hindi ko mawari kung saan ang gagaling ang galit ng matanda sa amin. Ang mga mata niya nanlilisik at para bang may baon siyang matinding hinanakit. Napansin ko rin ang pagngisi niya habang nagsasalita na para bang sinisiguro niyang masasaktan kami at maraming makikinig sa mga sinasabi niya. Pero hindi rin nagtagal, biglang may sumingit, si Tio Bernardo, isa naming kapitbahay na kilalang mabuti at matulungin. Hindi namin siya kaano-ano, pero lahat ng kabataan at mga kaedaran ko rito sa lugar ay nakagis ng tawagin na siyang Tio dahil sa pagiging malapit at maaalahanin niya sa lahat. Siya po yung tipo ng kapitbahay na laging handang magbigay ng payo, tumulong kapag may problema, at kinikilala ng marami bilang parang haligi ng komunidad. Manang Leticia, tama na ho. Mabuting pamilya sila Merlinda. At kung anuman ho ang hinanakit ninyo sa kanila, nakalipas na yun. Sana naman kalimutan nyo na. Napatingin ng masama si Manang kay Tio. Para bang may tinatagong galit din siya dito. Pero hindi na niya nagawang sumagot pa. Sa halip, dumiretso na lamang siya sa kanyang paglalakad. Dala ang isang mabigat na katahimikan na iniwan niya sa paligid. Pagkaalis niya, agad kong sinalubong si Tio Bernardo at binati ko siya. Ramdam kong nabawasan ang bigat sa dibdib ko dahil sa pagdepensa niya sa amin. Nay, daanan natin yung bahay. Gusto kong makita yung progress. Wag muna ngayon anak. Marami pa akong tinatapos na kakanin. May order pa sa akin si Tessie. Ganun ho ba? Di sige, kami na lang ho ni Maris ang pupunta. Bakit ba atat na atat kang makita yun? Bakit? Aalis ka na ba bukas? Babalik ka na ba sa Saudi? Isang araw yon na nagyaya ako kay nanay na daanan ng bahay na pinapagawa ko. Gulat na gulat po ako sa naging reaksyon niya sa simpleng sinabi ko. Kung tutuusin, hindi ko naman po kailangang magpaalam pa sa kanya dahil kaya ko namang puntahan yon kahit mag-isa lamang ako. Pero Misteri, hindi ko lang maintindihan kung bakit ganoon ang naging galit niya. Hindi na lamang ako kumibo noon. Nak, pasensya ka na kung napasigaw ako. Stress lang kasi ako sa dami ng ginagawa. Hayaan mo muna akong tapusin ito, anak ka. Okay lang ba? Tapos pupunta na tayo doon.
Okay lang po, Nay. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Sige po, ituloy niyo na po yan. Biglang may kumatok ng mga oras na yon, kaya hindi na rin ako nakasagot kay Nanay. Nay, buksan ko na lang po yung pinto ha. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang taong matagal ko nang hindi nakikita pero madalas sumasagi sa isip ko kahit noong nasa abroad pa ako. Si Larry, ang kababata at kaibigan ko. Uy Melanie, kamusta na? Nung nabalitaan kong nakauwi ka na, naisip ko agad na dumaan rito. Ikaw pala, Larry. Salamat naman at napadaan ka. Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka? May asawa ka na ba? Grabe naman yung tanong mo. Doon agad? Hindi naman sa ganun pero mukha ka na kasing tatay eh. Biro lang. Halika, tara pasok ka. Hindi. Plano sana kitang yayaing maglakad-lakad. Tapos kain tayo dun sa luguhan sa may kanto. Oo ba? Sandali lang magbibihis lang ako. Dali-dali po akong nagbihis. Excited ako dahil miss ko na tong kaibigan ko. Sila lahat sa totoo lang. Pero balita ko, karamihan sa kanila may pamilya na at hindi na po nakatira sa lugar namin. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami sa isang maliit ngunit maayos na kainan. Hindi lang pala lugaw ang tinda roon, mayroon ding mga lutong ulam at merienda. Ano, nagustuhan mo ba yung lugaw tsaka palabok? Oo, ang sarap. Namiss ko talaga to. Buti may malaking kainan dito, ano? Oo, naalala mo ba dati yung kinakainan nating lugaw kay Aling Becky? Pag umuulan, basang-basa yung likod natin kasi trapa lang yung ginawang bubong. Oo nga, tapos minsan habang kumakain tayo, di ba may tumulo sa damit ni Joyce? Dumi pala ng ibon. Kaya nga naiyak pa nga siya nun sa sobrang pagkapahiya. Kamusta na pala si Narika at si Joyce? Balita ko, may mga anak na sila. Oo, si Rika may isa na. Si Joyce naman 2. Pero alam ko, buntis siya ngayon sa pangatlo. Sa pamilya ng asawa nila sila nakatira. Si Jojo pala, nag-abroad din ano. Buti hindi ka nahikayat. Hindi pa sa ngayon. Okay naman ako sa trabaho ko. Bakit hindi kayo ni Rika nagkatuluyan? Akala ko kasi kayo yung malapit sa isa't isa, di ba? Ha? Si Rika? Kaibigan lang yung turing ko doon, ano ka ba? Kahit kailan hindi ako nagkaroon ng feelings sa kanya, no? Ganun? Kasi di ba kayo yung super close? Ganun talaga. Kasi parang kuya niya ako. Pero alam naman niya na... Alam naman niyang ano? Alam naman niyang may hinihintay ako. Hindi na ako nakakibo pa noon, Mystery. At ayoko na ring alamin kung sino man ang hinihintay niya. Baka masaktan lang kasi ako. Aaminin ko, Mystery, may lihim akong gusto sa kanya. Pero alam ko rin naman na hindi niya ako magugustuhan. Bago kami tumayo, bigla kong naramdaman na bumigat ang ulo ko. Hindi ko na ito sinabi pa kay Larry dahil ayokong masira ang pag-uusap namin. Bukod pa roon, hindi naman ganong kasakit ito. Habang pabalik na kami ni Larry, naisip ko na pagkakataon ko na rin iyon para daanan ang bahay na pinapagawa ko. Hindi naman yun kalayuan sa amin at kaya ko rin doon piniling bumili ng lupa ay para hindi mahirapan sila nanay na puntahan ito. Pagdating namin, agad kong napansin na marami pang kailangang tapusin. Nagulat ako dahil kulang-kulang pa ang mga planong dibisyon sa loob, pati na rin ang mga kwarto. Wala pa ring mga nakakabit na mga bintana. Ang buong akala ko, Mystery, polishing na lang ang kulang dito. Ang dami ko nang ipinadala at pinaghirapan. Pero bakit ganito lang ang nadatnan ko? Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na napigilan at agad ko nang kinumpronta si nanay. Oh, nakauwi ka na pala. Kumain na ba kayo ni Larry? Kung hindi pa halika, sumabay na kayo sa amin. Nay, dumaan ako sa bahay. Bakit ganun pa lang yung natatapos?
Akala ko halos mabubuo na yun. Binibisita niyo ba talaga yun, Nay? Oo naman, bumibisita ako. Hindi lang talaga ganun kabilis. At saka anak, huwag na muna nating pag-usapan yan. Kumain ka na muna. Nay, kaya ba ayaw niyong daanan natin kanina kasi ayaw niyong malaman ko na ganun lang ang kinahinat na nun? Hindi naman sa ganun anak. Pero... Sige, ayos lang, Nay. Hindi niyo naman po kailangang magpaliwanag. Ang akin lang, nagkakausap tayo sa telepono at palagi niyong sinasabi na wag akong mag-alala dahil matatapos na. Hindi ko naman akalain na ganun palang pala yung natatapos. Nakita kong natahimik si Nanay at dahil ayokong mauwi ito sa pagtatalo, pumasok na lamang ako sa kwarto. Sa totoo lang, masama ang loob ko. Ayoko na talagang bumalik sa abroad, Misteri. Mas gusto ko na lang dito sa Pilipinas. Pero dahil sa nakita kong kalagayan ng bahay, mukhang kakailanganin ko na naman talagang bumalik at muling mag-ipon pa. Kinagabihan, nagsimula ng mas bumigat ang pakiramdam ko. Nakahiga ako pero hindi ako makatulog. Maya-maya, para bang bigla na lamang akong nilagnat. Ang init-init ng katawan ko, para bang may apoy sa loob, pero nanginginig ako sa sobrang lamig. Bakit bigla akong nangihina? Maris, ikuha mo nga ako ng gamot. Sige ate, kuha lang ako Pinilit kong bumangon kahit para bang may mabigat na nakadagan sa ulo ko. Ang bigat-bigat sa pakiramdam, parang may namamaga na hindi ko mawari. Nang kumuha ako ng salamin, doon ko nakita, Misteri. May maliit na pigsa sa anit ko, kaya pala ganoon ang nararamdaman kong sakit. Misteri, nung bata pa po ako ay talaga namang pigsain na ako, kaya hindi na bago sa akin ang ganito. Pero ang nakakapagtaka lang, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumubo ito mismo sa aking ulo. Naisip ko na lang, baka nanibago ang katawan ko sa klima, kapaligiran, o hangin dito sa Pilipinas. Ewan, yun lang yung naisip kong dahilan nun dahil nagsimula lang naman ito nung umuwi ako. Pero kinabukasan, may tumubo na rin sa tagiliran ko. At higit sa lahat, namumula parang kumakapal ang balat sa hita ko. Doon na po ako nagsimulang magpanik. Parang iba na to. Hirap na akong maglakad noon, pero lumabas ako para sabihin sana sa kanila na gusto kong magpatingin sa doktor. Ate, anong nangyayari sa'yo? Ba't biglang nagkaganyan yung balat mo sa binti? Oo nga, ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Halika, magpunta na tayo sa center. Pagdating namin sa health center, agad akong sinuri ng nurse. Tinignan nila ang mga pigsa at ang pamamaga sa hita ko. Agad nila akong binigyan ng antibiotic para sa mga pigsa at iniresetahan din ng gamot laban sa allergy dahil posibleng iyon daw ang sanhi ng pamumula ng balat ko. Kinuhanan din nila ako ng dugo at ng iba pang laboratory tests. Pero lumabas naman na normal lahat ng resulta. Kaya sabi ng doktor, baka reaksyon lang ng katawan ko yon sa pagbabago ng klima o sa hangin dito sa probinsya. Kahit bahagyang gumaan ang pakiramdam ko dahil normal ang mga test, Misteri, hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Lalo na't hindi ko pa rin maintindihan kung bakit bigla na lang nagkakaganoon ang katawan ko. Pero yung inaasahang paggaling ko ay kabaligtaran pala dahil kinabukasan halos hindi na ako makatayo. Para bang pinipiga ang katawan ko sa init at pananakit. Ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong klaseng hirap at sobrang nanlalambot ako. Pero yung mga buto ko naman ay tila mababasag sa sobrang kirot. Naroon si Nanay, hawak ang basang bimpo at marahang pinupunasan ng pawis ko. Habang si Maris naman ay abala sa paghaplos ng langis sa braso at mga binti ko. Pilit inaalo ang panghihina ko. Ate, parang hindi normal to. Parang hindi naman simpleng lagnat, trangkaso o pigsa.
May kakaibang nangyayari sa'yo, ate. Tama na yan, Maris. Huwag mong takutin ang ate mo. Mabuti pa, makiusap ka kay Bernardo. Baka pwedeng tingnan niya naman si Melanie. At kinahaponan ngang yun, dumating si Tio Bernardo. Dala ang isang maliit na supot na puno ng mga tuyong dahon at langis. May bitbit din siyang baso na may lamang malabnaw na likido at isang maliit na piraso ng kawayan. Ang amoy ng mga bitbit niya ay halo-halong matapang, parang pinaghalong dahon, usok at langis na nakasanayan ko na noong bata pa ako tuwing may sakit ang mga kapitbahay. Mabuti at pinatawag niyo agad ako. Hayaan niyo tutulungan ko tong si Melanie. Umupo siya sa gilid ng kama. Dahan-dahang ibinuka ang palad at nilagyan ng langis. Naamoy ko ang matapang nitong singaw. Halos dumiretso sa ilong ko at nagdulot ng kaunting pagkahilo. Pagkatapos, marahan niyang hinaplos ang aking noo, sabay bulong ng mga tila orasyon. Mahina pero kakaiba ang bigat ng bawat salita. Dahil doon, Misteri, napapikit ako ng kusa. Para bang may malamig na hangin na dumampi sa balat ko, kasabay ng panginginig na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko rin ang kakaibang pagbigat ng dibdib ko, para bang may nakadagan at pinipigilan akong huminga. Tiyo, tulungan mo ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Oo, andito na ako, iha. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Tiyo, ordinaryong sakit lang po bang meron ako? O parang pinaglalaroan ako ng kung ano? Iha, hindi lang basta pinaglalaroan ka. May taong gustong manakit sa'yo. Saktan ka hindi lang pisikal, kundi pati sa espiritual. Sino naman ang gagawa nun sa anak ko? Kakabalik pa lang niya galing abroad. Ilang araw pa lang siya dito. Galit, inggit, matinding hinanakit o paghihigante. Iyan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nakakagawa ang isang tao ng mga ganitong bagay. Wala ka bang nakasalubong o nakagalit nitong mga nakarang araw, Melanie? Sa mga oras na yun, Misteri, wala na ako sa wisyo para mag-isip pa dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. May mga hapde at tila may kung anong gumagalaw sa balat ko. Wala na akong lakas pa para isa-isahin kung sino ang maaaring may sama ng loob sa akin. Hanggang sa biglang nagsalita si Maris. Tio Bernardo, ayokong magbintang pero may naalala lang ako. Hindi ba nagalit sina Kuya Boyong at Ate Trixie kay Ate Melanie nung ayaw ni ate na sagutin ang bayarin sa pagpapanganak? Hindi ba, Nay? Nako, hindi naman ata kayang gawin ng Kuya Boyong mo yun. Ganun lang yun umasta, pero mahal naman nun ang pinsan niya. Walang kasiguraduhan, Merlinda. Hindi palaging pareho ang pagmamahal natin sa isa't isa. Maaari kasing magbago ang puso ng isang tao, lalo kung napuno ito ng galit o paghihigante. Pero Bernardo, anong magagawa namin? Sige, gagawa ako ng orasyong makakapagsabi kung sila nga ang gumawa ng kulam kay Melanie. Sa orasyon ko, kapag tinubuan sila ng pigsa sa kanilang mga pisngi, iyon na ang patunay. Pero anong gagawin namin sakaling mapatunayan na sila ngayon? Maaari niyong kausapin upang bawiin ang sumpa. O di kaya'y maglalabanan tayo hanggang kamatayan. Ano? Pero pamangkin ko si Boyong at buntis si Trixie. Kilala ko naman sila noon pa. Hindi sila ganoon kasama. Kung hindi sila masamang tao, paano nila nagawa ito sa anak mo? Mamili ka, Merlinda. Sila o ang anak mo? Alam kong napakabigat ng sitwasyong iyon, lalo para kay nanay. Naiipit siya sa pagitan ng takot, pagtataka at pagkakakilanlan sa pamilya. Kahit naman ako, hindi ko maisip na magagawa ito sa akin ang sarili kong pinsan.
binigyan ako ni Tio Bernardo ng kung ano-anong gamot at langis. Kilala siya bilang napakagaling noon pa. Hindi ko alam kung albularyo o antingero ang tawag sa kanya dahil hindi naman siya nagpapakilala ng ganoon. Pero isa lang ang alam naming lahat, nagtitiwala kami sa kanya. Kinabukasan, nagising akong nananamlay pa rin pero hindi na ganoon kahapde ang balat ko. Ngayon naman, parang namamanhid ang braso ko. Hindi ko alam kung mas mabuti ba yon kumpara sa kahapon. Gayunpaman, nakaramdam ako ng kaunting pagbabago. Mas magaan, kahit papano, mas okay sa akin yun. Ilang sandali pa, narinig ko si Maris na humahangos mula sa labas. Mabilis ang mga yabag at halos mabuwal sa pagmamadali. Nanay! Ate! Oh, ano ba yan? Nakakagulat ka naman, Maris. Nay, kasi habang bumibili ko ng kape, nakita ko si Kuya Boyong. Nagtatapya siya ng sanga ng bayabas. Mukhang gagamitin nila pang langgas. Ang laki-laki ng pigsa niya sa pisngi. Ano ka mo? Kung ganun, ibig sabihin, sila nga ang may kagagawa nito sa ate mo. Halika, Maris, samahan mo ko. Puntahan natin sila. Dali-dali nga silang nagpunta sa bahay ni na Boyong at Trixie at pagbalik nila, balisa at hindi maipinta ang kanilang mga muka. Nakahiga ako noon at napabangon pa ako dahil sa pagtataka. Nagulat din ako sa sarili ko dahil kahapon lang halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Sa isip-isip ko, epektibo talaga ang panggagamot ni Tio Bernardo. Nay, Maris, anong nangyari? Nakausap niyo ba si na Boyong? Oo, ate. Pero ano? Ganun ba kalalim yung galit nila sa akin? Ayaw ba nilang itigil yung ginagawa nila? Para bang simpleng pera lang nagalit na sila ng ganun? Hindi ganoon, anak. Ang totoo niyan, umiiyak nga sila at sinasabi nilang wala raw silang kinalaman. Hindi daw nila kayang gawin sa'yo yun. Kahit na may tampo sila, hindi daw sila ganun kasama. At naniwala naman kayo, Nay. Ate, parang totoo naman yung sinasabi nila eh. Lalo na si Kuya Boyong. Kung totoo yun, bakit nga lumabas yung pigsa sa kanila? Hindi ba't yun yung sabi ni Tio? Yun ang kumpirmasyon na sila yung salarin. Yan din ang nasa isip namin, kaya nga agad namin silang sinugod. Pero nanumpa sila sa Diyos, wala daw silang kasalanan at wala kaming magagawa kung ayaw nilang umamin. Ang sabi lang namin sa kanila, sila man o hindi yung gumawa, sana ipatigil na yung nangyayari sa'yo, yung pangungulam. Anak, kamusta ka na ba ngayon? Ang totoo niya, Nay, maghinahawa na yung pakiramdam ko. Kaninang umaga may bahagyang paninibago. Pero ilang oras lang yung lumipas. Nararamdaman ko parang mas umuokay na ako. Naku ate, mabuti naman kung ganun. Sobra kaming nag-aalala sa'yo. Oo nga. Ako rin, Melanie. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Nagulat kaming tatlo sa biglang pagsingit ni Larry sa usapan. Nasa bungad na pala siya ng aming pinto. May dalang bulaklak at isang basket ng prutas. Kamusta ka na, Melanie? Kahapon pa kita gustong puntahan pero ang sabi ni tita, hirap ka pa. Maayos na ako kahit papano ngayon. Kung mamaya kakayanin ko ng bumangon, gusto ko nga sanang lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Ganun ba? Magsabi ka lang, sasamahan kita. Nagkwentuhan muna kami at hindi siya makapaniwala sa mga ikinuwento ko. Nawala na kasi ang bakas ng mga sugat at pigsa sa ulo ko. Pati yung pamumula at pamamalat ng balat ko ay tuluyan na ring nawala. Larry, parang gusto ko nang lumabas. Sigurado ka ba? Kaya mo na? Oo, kaya ko na. At saka hindi naman tayo lalayo. Malakas ang loob kong lumabas dahil sa paggaan ng pakiramdam ko. Pero mali pala ako sa pagiging kampante. Pilit pa akong dumiretso ng mas malayo sa pag-aakalang kayang-kaya ko na.
Ngunit pagdating namin sa dulo ng daan, muling bumigat ang pakiramdam ko at sa pagkakataong ito, tiyan ko naman ang sumakit. Para akong buntis na may tiyanak na pilit na kumakawala sa aking sinapupunan. Yun ang pakiramdam ko noon, Misteri. Aray! Aray! Oh, Melanie, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko. Sobra. Parang puputok na. Ano? Sabi ko na nga ba dapat hindi ka muna nagpagod. Pasakit ng pasakit ang aking tiyan at halos hindi na naman ako makalakad. Inalalayan ako ni Larry at halos buhati na niya nga ako. Pero dahil malaking bulas ako at hindi naman siya ganoon kalakihan, ramdam kong nahihirapan siya. Sa hindi maipaliwanag na kamalasan, bigla pang umambon at ilang saglit lang lumakas agad ang ulan. Pinilit ni Larry na bilisan ang hakbang pero sa pagmamadali, hindi niya napansin ang isang malaking bato sa daan. Kaya naman natapilok siya at parehas kaming natumba. Sorry, Melanie. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Nahihirapan ka dahil sa akin. Halika na. Sa likod na lang kita ipapasan. Huwag na. Okay lang. Aray. Aray, ang sakit talaga. Dahil sa pagkataranta, napasigaw si Larry, humihingi ng tulong. Pero sa mga oras na yon, isang bahay lamang ang natanaw ko sa paligid. Isang luma, madilim at bakas na matagal nang hindi nalilinis ang bakuran. Hindi ko alam kung may nakatira pa roon. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Hanggang sa isang boses ang sumagot mula sa loob. Mabigat at may halong inis. Kaingay-ingay naman! Ano ba naman ang problema ninyo at nang iistorbo kayo, ha? Paglingon namin, Misteri, nakasilip sa may pinto si Manang Leticia. Ang matandang laging may hindi maipaliwanag na galit sa amin. Larry, halika na. Umalis na tayo. Pero kailangan mo ng tulong. Teka lang Manang, maaari niyo po bang tulungan yung kaibigan ko? Masakit kasi yung tiyan niya. Tsaka sana makasilong kami. Ang lakas kasi ng ulan. Ay nako! Istorbo na eh! Manggugulo pa! Hala sige, pasok na at baka ako pa ang masisi ninyo kapag may nangyaring masama sa kanya! Wala nang inaksayang pagkakataon si Larry. Agad niya akong binuhat papasok sa loob ng bahay ng matanda habang ako naman ay lalo pang lumalala ang nararamdaman. Pagpasok namin, halos manghina ako sa aking nakita. Misteri, punong-puno ng mga bote ang loob ng bahay niya. May mga tuyong ugat, dahon, rebulto, at mga manikang tinusukan pa ng karayom. Kinabahan naman si Larry. Ramdam ko ang pagkabog ng dibdib niya habang inaalalayan ako. Manang, kakaiba pala yung bahay niyo, no? Parang meron kayong kakaibang pinagkakaabalahan. Ihiga mo na lang dito ang babaeng yan at huwag kang masyadong osyosa. Pagkaalis nito, agad ko namang pilit binulungan si Larry. Larry, galit sa akin si Manang Leticia. Baka imbes gumaling ako, lalo pa akong mapahamak. At saka tignan mo naman yung bahay nila. Parang bahay ng mangkukulam. Hindi ko rin nga akalain na ganito yung bahay nila eh. Tama ka, parang bahay ng mangkukulam. Misteri, biglang kumabog ng husto ang dibdib ko. Oo, mangkukulam. Paano kung siya ang gumawa nito sa akin at hindi si Boyong? Gusto ko sanang tumakbo palayo noon, pero sa sobrang sakit ay hindi ko na magawa. Pagbalik ni Manang Leticia, may dala siyang palanggana at isang itim na kandila. Sinindihan niya iyon gamit ang mahaba at kakaiba niyang posporo. Pumatak ang kandila sa tubig. Sa unay parang rainbow ang kulay, tila may langis na lumulutang. Pero nang magsunod-sunod na ang mga patak,
biglang naging itim na itim ang kulay nito sa tubig. At doon nga, unti-unting nabuo ang imahe ng isang lalaki. May hawak siyang animoy baston o stick. Hindi ko maaninag ang kanyang muka. Pero, Misteri, ramdam ko, parang kilala ko siya. Hindi ko lang masabi kung sino. Si Manang Leticia naman, titig na titig sa tubig at bakas ang galit sa kanyang mga mata. Nararamdaman ko, malakas ang kapangyarihan ng taong ito. At siya ang dahilan kung bakit naghihirap ka, Melanie. Manang, ibig sabihin, hindi po kayo ang kumukulam sa akin? Napatawa siya ng mahina, pero may halong pait ang bawat tunog. Ba't ganyan pala ang tingin niyo sa akin? Ako raw ang masama? Hindi ako santo, Melanie. Pero hindi ko gawain ang manakit na walang kalaban-laban. Ang tunay na kaaway mo, mas malapit kaysa akala ninyo. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. At bago pa man ako makapagtanong, bigla siyang tumingin kay Larry. Tapos ay muling binaling ang matalim na tingin sa akin. Huwag kayong magpapaloko. Ang taong pinagkakatiwalaan ninyo, siya mismo ang may pakana nito sa'yo. Kinabukasan, inuwi ako ni Larry. Si Nanay naman at si Maris ay halatang puyat na puyat sa pag-aantay at pag-aalala sa akin. Melanie, saan ba kayo galing? Alalang-alala kami sa inyo. Pasensya na po kayo, tita. Sumakit kasi yung tiyan ni Melanie tapos inabutan pa kami ng ulan. Kaya nakisilong muna kami kay Manang Leticia. Ano? Sa dinami-dami ng bahay, bakit kay Leticia pa? Yun lang po kasi talaga yung malapit na nandun. Naku kuya, mabuti na lang at hindi kayo binato o minura nun. Aba, subukan lang niya. Baka gusto niyang kalmutin ko yung kulubot niyang muka. Nay, paano ka naman mangangalmot pudpud yung mga kuko mo? Ay nako, ikaw talagang bata ka. Puro kakalokohan. Pag seryoso ka nga. Hala sige, tulungan mo kong ihiga ang ate mo. Pagkahiga nila sa akin, para akong unti-unting nauubusan ng pag-asa. May bahagi sa akin na gusto ko na lang sumuko at magpadala sa ospital. Ngunit mas nangingibabaw ang paniniwala ko na sinadya talaga to. Wala naman kasi akong ibang nararamdaman bago ako umuwi, Misteri. Nagpa-check up pa nga ako at nagpa-laboratorio, pero normal lahat ng resulta. At higit po sa lahat, may mga bulong akong naririnig, Misteri. Hindi malinaw, hindi maintindihan, pero parang palagi lang nasa mismong tenga ko. Nak, ano ba talaga ang sinabi sa'yo ni Leticia? Nay, ang sabi niya, may kumukulam daw sa akin. Isa daw lalaki at pinagkakatiwalaan ko raw. Ang ibig mo bang sabihin tama si Bernardo na si Boyong yun. Napakasakit naman. Pero Nay, bago ko pa maituloy ang sasabihin ko, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa labas. Melanie! Tia Melinda! Nandyan ba kayo? Nagulat kami, Misteri, na si Boyong ang tumatawag. Ayaw sanang pagbuksan ni Nanay, pero ako mismo ang nagpumilit na papasukin siya. Insan, maniwala ka. Alam kong ang kapal ng mukha naming lumapit pa sa'yo. Lalo na't alam naming may sama ka ng loob sa amin. Pero maniwala ka. Wala kaming ginagawang ganyan. Oo nga, Melanie. Ganito lang kami. Pero hindi naman kami ganung kasamang tao. Hindi namin magagawang magpakulam sa'yo o kahit kanino pa man. Alam ko yun, Boyong, Trixie. Ano? Paano mo naman nasabi yun, Melanie? Ewan ko, Nay. Parang nung nakita ko yung lumabas sa tawas ni Manang Leticia, malakas yung kutob ko na hindi sila yun. Hindi si Boyong. Boyong, pasensya ka na kung napag-isipan namin kayo ng ganun, ha?
Kung hindi naman kami nagsalita ng masama sa'yo, hindi naman kayo maghihinala. Naintindihan ko naman Pasensya na ha. Ang totoo niyan, nahihiya nga ako sa'yo. Napag-isipan kasi namin na hindi porket nasa ibang bansa ka nagtatrabaho unlimited na yung sahod mo. Pero tanong ko lang, may iba ka pa bang naiisip na gagawa sa'yo niyan? Sa totoo lang wala talaga Kaya nga hindi ko alam kung aayos pa yung pakiramdam ko. Baka hindi na. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ako makakapayag. Anak, gagawin ko ang lahat para makaligtas ka lamang. Nay, sasamahan po kita. Tatawag po ulit tayo ng gagamot para kay ate. Oo, halika na. Bilisan mo. Nagmamadaling umalis sina Nanay at Mariz. Binantayan naman ako noon ni Larry habang pinauwi ko naman na sina Boyong para maalagaan at makapagpahinga na si Trixie. Pagbalik ni Nanay, inaasahan kong si Tio Bernardo ang kasama nila. Ngunit nagulat ako nang kasama pala nila si Manang Leticia. Nay, Manang Leticia, magkasama po kayo? Oo, desperado na ako. Gagawin ko ang lahat basta gumaling ka lang, anak. Manang, maraming salamat po at sumama kayo kay Nanay kahit alam kong galit kayo sa amin. Hindi naman ako sumama sa kanya para tumulong. Sumama lang ako para pagmasdan siya habang nahihirapan, habang pinapanood ang anak niya na unti-unting nangihina. Pero Manang, akala ko ba wala kayong kinalaman sa nangyayari dito kay Melanie? Di ba ang sabi nyo, lalaki yung gumawa nito? Wala naman talaga akong kinalaman. Sinabi ko bang meron? Pero bakit ganyan yung mga sinasabi nyo? Hindi ho ba kayo naaawa sa kaibigan ko? Tama na, Larry. Nay, okay na ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Kung gagaling ako, ibig sabihin, naawa pa yung Diyos sa akin. Kung hindi, baka gusto niya na akong kunin. Ate, hindi. Hindi, please. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal na mahal ka namin. Hindi ko pa nababalik yung utang ko sa'yo sa pagpapaaral mo sa akin. Babawi pa ako, di ba? Maris, hindi kailangan. Binigay ko sa'yo yun ng kusang loob. Anak, ako na lang ang pahirapan nila. Huwag lang ikaw. Patawarin mo ko dahil binigo kita. Lalo na sa bahay na pangarap mo. Sariling anak mo ang binigo mo. Alam mo, maawa na sana ako sa anak mo Pero sa'yo, Merlinda, dahil makasarili ka ay hindi. Yung anak ko, hinayaan mo lang mamatay. Ano bang sinasabi mo, Leticia? Anong kinalaman ko sa pagkamatay ni Lisel? Hindi mo ba naaalala? Grabe, ang bilis mo namang makalimot. Hindi ba nung panahon na ang dami-daming padala sa'yo niyang anak mo, hiniraman kita dahil nag-aagaw buhay ang anak ko sa sakit niya. Pero ni Singkong Doleng wala kang pinautang sa akin. Ang sabi ko kahit maliit lang, madugtungan lang ang buhay niya kahit saglit. Pero ang sabi mo, di ba, kulang pa ang pera mo. Paano ko maniniwala sa'yo? Una sa lahat, ikinalulungkot ko ang nangyari sa anak mo. Hindi ko yun ginusto, Leticia. At totoo naman, kulang ang pera noon kahit malaki ang pinapadala ni Melanie. Alam mo bang ang bahay na pinapagawa ko, nauudlot dahil lihim kong ginagamit ang perang pinapadala niya sa akin. Nay, bakit? Anong dahilan? Anak, nalaman kong ang tunay na ikinamatay ng tatay mo ay kulam. Nag-ubos ako ng pera upang malaman kung sinong gumawa nun. Pero wala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Gusto ko lang naman malaman kung sinong pumatay sa tatay mo. Ano? Ano ka mo, Merlinda? May pumatay kay Mario sa pinsan ko? Oo, Leticia. Habang nililinis ang katawan ni Mario noon, nahugot sa bibig niya ang napakahabang alambring tinik. May marka rin siya sa kanyang likod.
Doon ko napagtanto na hindi siya namatay sa simpleng atake lang sa puso. Ang kawawa kong asawa. Pero nilihim ko ito sa lahat, lalo na sa anak ko dahil ayokong masaktan sila sa katotohanan. Pero ngayon bakit? Bakit parang inuulit sa anak ko ang nangyari kay Mario? Hindi ako papayag na makatakas ang taong pumatay sa pinsan ko. Sa sandaling yun, Misteri, sobrang dami ng impormasyong pumapasok sa isip ko. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat. Pero isang tanong lang ang biglang sumagi sa akin. Pero Nay, kanino kayo nagbabayad para malaman kung sino yung salarin sa pagkamatay ni Tatay? At bakit hindi raw niya mahanap o makilala to? Si Tio Bernardo mo. Siya lang naman ang may kakayahan na makatulong sa akin sa mga ganyang bagay. Ayon sa kanya, masyado raw makapangyarihan ang nasa likod nito, kaya hirap daw siyang tukuyin. Pero bakit naubos ang pera mo sa kanya? Kailangan daw niya yun sa paghahanap. Marami raw kasi siyang kagamitang binibili at nasasayang dahil sa tindi ng paghahanap sa taong yun. Hindi ka lang pala tanga. Bulag ka pa! Tama ka. Tanga nga ako at bulag. Kaya naman, Leticia, tulungan mo ko. Kung may alam kang paraan, gawin mo na. Kahit ano, para lang mailigtas ang anak ko. At malaman ko kung sino ang pumatay sa asawa ko. Merlinda, malinaw pa sa salamin kung sino ito. Ang pinaka-pinagkakatiwalaan ninyo. Nakangiti sa harap nyo, pero sinasaksa kayo patalikod. Napaiyak si Nanay at hindi siya makasagot. Ako ang gagawa ng huling paraan, pero ikaw ang magpapainom. Kapag lumabas ang katotohanan, wala na siyang maikakaila. Umuwi agad si Manang Leticia at pagbalik niya, makailang oras ang nakalipas. Inabot niya kay Nanay ang isang bote ng alak. Makapal, kulay berde, at sa loob nito, tila may lumulutang na langis. Ito ang orasyon ng paglilitaw. Kapag nainom niya ito, lalabas ang tunay niyang damdamin. Hindi niya matatakasan ang sarili niyang kagagawan. Lalabas mula sa kanyang bibig ang salita at lahat ng lihim sa kanyang katauhan. At naghanap nga kami ng pinakatamang tiyempo para gawin ito. Isang araw, nagkaroon ng munting salo-salo sa baryo. Doon, dinala ni Nanay ang alak. Ang alak na may halong orasyon. Si Tio Bernardo naman, gaya ng dati, laging bida sa umpukan. Palibhasay, bayani siyang itinuturing sa aming baryo. Naku! Kung hindi dahil sa'yo, Tio Bernardo, baka marami nang namatay dito. Alam ng lahat na lagi kayong nandyan para tumulong. Hindi naman sa ganon. Kayo talaga. Opo, Mang Bernardo, kayo na talaga ang tagapagtanggol namin. Kaya gustong-gusto namin kayong bigyan ng manok eh. Doon lang kami nakakabawi sa lahat ng tulong nyo. Magkakapakpak na nga ako sa manok na binibigay nyo eh. Biro lang, pero salamat ha. Salamat sa mga bigay ninyo. Habang tumatawa sila, palihim na nilapitan siya ni Nanay at binuhusan ng alak ang baso niya. Ito naman para sa'yo. Tagay tayo para sa tuluyang paggaling ng anak ko na pilit ginagamot nitong kaibigan kong si Bernardo. Cheers! At walang pag-aalinlangan, Misteri. Nilagok ni Tio Bernardo ang alak na ito. Tuwang-tuwa pa siya sa pagtanggap ng papuri. Misteri, doon ko lang nakita ang tunay niyang anyo. Kahit wala pa ang mismong bisa ng orasyon, nakita ko na sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Yung mga ngiti niya na may halong lihim ng ngisi. Ang tawa niyang tuwang-tuwa tuwing binibida at pinupuri. Ang mataas na tingin niya sa kanyang sarili.
Nasa sulok lang kami noon ni Larry at Maris habang pinagmamasdan siya. Nag-aabang ng mga susunod na mangyayari. Sa una, normal lang. Pero ilang sandali pa, bigla siyang tumigil, namutla, at nang magsalita, iba na ang tono ng kanyang boses. Kayo, mga hangal, sa lahat ng mga taon, pinaniniwalaan yung ako ang bayani. Pero sa totoo lang, ako ang dahilan ng lahat ng mga sakit ninyo. Ako ang may kontrol sa inyo. Nagtilian ang mga tao. Magkahalong pagkabigla, pagkalito at pagtatanong. Pero nagpatuloy lamang si Tio Bernardo. Ako na tinatawag ninyong tiyo kahit hindi ko naman kayo kaano-ano. Sa susunod, tatawagin niyo na akong senyor at magiging amo ninyo. Bernardo, bakit mo pinatay ang asawa ko? Sagutin mo. Ang asawa mo? Simula noong bata pa tayo, Merlinda. Gusto na kita. Ako ang dapat pinili mo dahil ako ang mas magaling, lalo na dyan kay Mario. Ako ang mas mabait at mas matalino. Pero pinili mo pa rin siya. Kaya ngayon, pati pamilya mo, pinaparusahan ko para ipamukha sa inyo na walang dapat umangat kundi ako, na mali ang lahat ng desisyon mo. Bakit hindi na lang ako? Bakit si Melanie pa? Dahil sa kanya ko kitang-kita ang ugali ni Mario. Masyadong mapagmagaling, pero nagpapanggap na martir. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na sa akin ka umaasa dahil wala na ang asawa mo. At kapag nawala na ang anak mo, wala ka nang magagawa kundi tuluyang mapasa akin. Anong nangyayari sa akin? Bakit kung anong sinasabi ko? Huwag kayong maniniwala! Huwag kayong maniniwala! Kitang-kita ko ang itsura niya, Misteri, na para siyang nababaliw. Ang mga mata niya'y pula at ang kamay niya nanginginig habang hawak ang tungkod na laging dala. Para bang iba ang sinasabi ng kanyang isip kaysa lumalabas sa kanyang bibig. Umiiyak siya, pero nakatawa. At doon nga, Misteri, nasaksihan at narinig ng lahat ng taga-baryo ang buong katotohanan. Nang mabunyag ang lihim ni Tio Bernardo, tuluyang nagbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Napagtanto nilang pansariling kapakanan lamang pala nito ang dahilan ng kanyang panggagamot. Sa katunayan nga, hindi naman sana magkakasakit ang mga tao kung hindi dahil mismo sa kanyang kagagawan. Napag-alamanan din namin na sinadya pa niyang kulamin sina Boyong at Trixie upang palabasin na sila ang may sala sa pangungulam sa akin. Pero sa katotohanan, siya lamang din pala yun. Lahat ng ito'y ginawa niya dahil may lihim siyang pagtingin para kay nanay. Ilang taon niya kaming niloko, pinagmukhang tanga at ginatasan, Misteri. Pero sa wakas, natapos din ang kanyang pagbabalat kayo. Makalipas lamang ang ilang linggo, hindi na niya nakayanan ang mga panliliit at pangungutya ng mga tao. Ang dating pagtingala sa kanya ay napalitan ng pagkadismaya at pagkamuhi. Hindi siya sanay sa ganoong pagtrato, kaya isang araw, bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Kami naman, Misteri, ay muling namuhay ng mapayapa. Mas lumaki din ang aming pamilya dahil naging malapit kami kina Boyong, Trixie at sa kanilang baby. Nakakasama na rin namin si Manang Leticia na isa ko palang tiyahin. Bagamat hindi kami nagkatuluyan ni Larry, nakatagpo pa rin kami ng kanya-kanyang taong nagmahal sa amin ng tapat at nagpatuloy ang aming pagiging magkaibigan. Ako naman po ay hindi na tumuloy sa Saudi. Mas pinili ko po na dito na lamang maghanap ng trabaho
At sa tulong ng ilang kaibigan, nakapasok po ako sa isang travel agency kahit wala akong karanasan. Pinagbuhusan ko yon ng sipag at tiyaga at hindi po naglaon ay mas marami pa akong natamong oportunidad. Hanggang dito na lamang po at lubos akong gumagalang sa inyo, Misteri, at sa inyong programang Misteryo sa Dilim TV.